pa. Okay? Hindi na mangangailangan pa. And for our main text, let's open our Bible to the book of Psalms. Psalms number 19, verse 7 and 8. Okay? So, Psalm number 19, verses 7 and 8. Okay. So, ito ang mababasa natin sa mga salmo. Ito po ay salmo ni Haring David. So, awit, okay, bilang 11, talata 7 hanggang 8. Salmo 19, 7 y 8. Okay? The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, napakaganda ng awit ni David. Pumapatungkol sa batas ng Diyos, at ang batas ng Diyos ay ang kasulatan, na nung panahon nila ay ang Torah, o yung tinatawag na Pentateuch. 5 mga sulatin, na sulat ni Moises, pero ngayon, taglay-taglay natin ang luma at bagong tipan, sumatotal ng 66 na mga aklat. Mga aklat at mga sulat ng mga apostol. So, mula dyan, kukunin natin ang pagiging gusto at sapat ng mga salita ng Diyos. Tinawag ang law of God na perfect. Pag sinabing perfect, nariyan na lahat. Walang makapapantay. At ang pagiging sufficient or perfect ng law of God, it revives the soul. Binubuhay niya ang kaluluwa. Kaya hindi pwedeng magsabi ang isang tao ako'y niligtas, ngunit wala siyang mabanggit na salita ng Diyos na magpapatunay ng kanyang proklamasyon. Ang salita ng Diyos ang ginagamit ng banal na Espiritu para bumuhay ng isang patay na kaluluwa. Hindi ka pwede na basta mo nasabing na feel ko ang Holy Spirit sa kinanta namin, hence I'm saved. No. It must be the Word of God. Tatandaan niyo po ito. Hindi gagamit ang Holy Spirit ng ibang means. Ang gagamitin lang niya ay salita niya na sinulat niya. Alright? Baka may magsabi, bakit po may providence? Ibang usapan yun. Pag pinag-uusapan natin ay regeneration, yung pinag-aralan natin last gabi na naputol, sensya na kayo, nagka-outage, alright? Pero tutuloy naman yun, next Saturday, is yung Word of God ang ginagamit ng Holy Spirit. Tiyak ang patotoo ng Diyos. Pansinin nyo, lahat ng mga payo ng Biblia, pag sinunod nyo, masasabi nyo bang nagkamali ako? Na sumunod ako? Pag sinunod natin ang mga prinsipyo dyan, hindi kanyang dadalhin sa kapahamakan. Yan ang sinasabing ang patotoo ng Diyos, tiyak, subok na. Isipin nyo, yung mga tao dyan sa Bibliang naisulat, tapos na buhay nila, napatunayan nila anong tama at mali. Lalo na, at pinahintulutan ng Panginoong maisulat ang kanilang mga buhay, bagamat may paghihiya. Lahat ng mga karakter sa Bible, bukod kay Jesus, may pinapakitang side ng paghihiya. Kahit sinasabi na si Job is perfect and upright man, pero sa progress ng kwento, makikita nyo rin ang kanyang kahinaan. Yan ay sinasambula ng salita ng Diyos. Bakit ka pa maliligaw? Binigyan ka na ng patotoo. Pag nagkamali ka sa buhay, dalawa lang yan. Ignorante ka sa patotoo. O alam mo, pero hindi mo nilakaran. Hindi mo masisisi ang salita ng Diyos. Yan ang sinasabi dyan.
At ang Bible, it says there, making wise the simple. You know, sa salita natin ngayon, ang bobo, stupido. Yan ang gamit nating term. Diba? Tanga. Kayong wag baka maano yung tenga nyo sa akin, ha? Yun yung mga kolokyal na gamit. Pag ang tao, mahina, kokote, di ba, tawag natin doon, bobo, tanga, estupido. Di ba yun ang sinasabi natin eh? Minsan kapag yung kanyang kabobohan, hinaluan niya ng kalokohan, tawag na natin doon, gago na yung tawag doon. Ayan. Pero ang language ng Scripture is simple. Simple-mindedness. Kaya yun yung gamit ng word dyan. Making wise the simple. Ginagawang matalino ang simple. Eh, anong gamit ng simple dyan? Kinontrast sa wisdom. Eh di kabaliktaran. Ginagawang matalino ang simple. Ano ba yung simple? Yung meron ka lang taglay-taglay na knowledge na pang-tao. Simple yon. Pero yung nagtataglay ka ng knowledge galing doon sa revealed word, it will make you wise. Kaya ibang definition natin mga Christian sa wisdom. Wisdom is something that we get from God. This is not natural. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, right use of knowledge is called wisdom. Kapag yung knowledge na meron ka, natutunan mong gamitin ng tama, meron kang wisdom. Paano po nagsisimula ang wisdom? Paano nagsisimula? Marvin, paano nagsisimula ang wisdom? According sa kaalaman mo, sa nalalaman mo, paano nagsisimula ang wisdom? Yung wisdom yung pang ano lang ba, yung parang sa pagkakaunawa ko yung paano natin nakukuha yung wisdom. Na-acquire natin siya sa mga halimbawa, mga nababasa o kaya nag-iisip natin sa mga natututunan natin. Okay. Yun yung sinasabi ko. If you acquire information, it's just knowledge. Nilalagyan mo ng knowledge. Yung utak mo, kaya yung mga nasa quiz din, tali-talino kasi basa ng basa, aral ng aral. Pero minsan karamihan sa kanila, di marunong mawak ng walis tambo, ng walis tingting, di ba? Ni simpleng pagtanggal ng screw, di marunong. Kasi, nag-ipon ng knowledge. Walang magagawa yun, walang say-say yun. Ang wisdom, ang ginagawa niya, paano mo gagamitin yung mga knowledge na yun into your practical life. That's why the definition of wisdom is the ability to live life skillfully with the knowledge that you have. Pero, according sa Bible, ano yung nagiging starting point para ang wisdom ay ma-acquire? Brother Josh. The fear of the Lord. Fear of the Lord. Diba? Ano sabi ng Proverbs chapter 1 verse 7? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sa iba, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero anong sabi ng Proverbs 1:5? A wise man will hear. Number 1 yan. Hindi ka wise pag di ka marunong makinig. Especially dito, Sunday school, preaching, di ka nakikinig. A wise man will hear. At pangalawa, will increase learning. Sabi ng Proverbs 1:5. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. Makikinig din siya sa payo. Hindi yung siya lang magaling. Di ba? He will attain unto wise counsel. Pero, nandun yung contrast. But fools despise wisdom and instruction. Ano ang common ground na makikita mo sa fools? They don't have fear of the Lord. Wala silang takot sa Diyos. Kung tayo ay may takot sa Diyos and we believe we are, then meron tayong wisdom. Yan yung sinasabi ng ating text. Kaya nagsasaya ang puso,
Pinapahalagahan natin ang commandment ng Scripture because it is pure and it enlightens the eyes. Sinasabi na ang alcohol, isa sa mga mahihuhusay na agent para linisin ang karumihan, mga bakterya. Pero huwag mong dediretso yung alcohol sa sugat, ha? Turo ng matatandang walang alam yun, di ba? Kaya ang daming nag-suffer dyan, eh. Pagka nagsugatan yung anak, binubuhusan ng alcohol, eh, mali pala yun. Mali pala yun, niluluto yung sugat. Hindi nila nababasa yung for external use only. Diba? Binubuhusan sa sugat. Yung sugat ay talagang dugong-dugo. Napakahapli. Betadine. So yun yung para doon. Pero ang point ko, merong isang bagay sa mundo na hindi siya nabahiran ng anumang karumihan, lalo na ng kasalanan. Alin yun? Ito. Kaya, maglabo-labo na tayong lahat. Pero, babalik tayong lahat dito. Pag dumating yung puntong nagtatalo-talo tayo, anong tama, anong mali, babalik tayo dito. Maaaring yung thoughts natin, opinions natin ay na-impure dahil sa mga philosophies, worldviews. Lalo na ngayon, usapan ng divorce. What's your take? Regardless of your take, ito pa rin yung ating final say. When we say final authority, ang pinakahuling may sabi, Scriptures. At dito dapat masettle tayong lahat. Dito tayo magkakaisa, sabi ni Ate Sarin. Let's open our 6th and 8th and 9 Baptist Confession in chapter 1 and paragraph 6. So we will begin our discussion on the literature of, or on the portion of our dear confession. Chapter 1, paragraph 6. The whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life, is either expressly set down or necessarily contained in the Holy Scripture, unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelation of the Spirit or traditions of men. Nevertheless, we acknowledge the inward illumination of the Spirit of God to be necessary for the saving understanding of such things as are revealed in the Word, and that there are some circumstances concerning the worship of God and government of the church, common to human actions and societies, which are to be ordered by the light of nature and Christian prudence, according to the general rules of the Word, which are always to be observed. So, hindi na ako bibigyan ng komentary dyan, dahil yung ating i-discuss. Tandaan po natin, pag sinabi nating sufficient ang Scriptures o sapat, hindi ko sinasabi na lahat ng topic sa mundo nandyan. Okay? Hindi mo makikita dyan ang Pokemon. Hindi mo makikita dyan ang anime. Ano pong sinasabi ng Bible tungkol po sa Tosino? Wala. Diba? So yung mga topic na pwedeng maisip mo, hindi lahat yan taglay-taglay ng Scriptures. Alien, UFO, dami nagtatanong ng ganyan eh. Diba? Tapos pag sinabing walang masabi ang Bible tungkol doon, kulang. No. How do we define the sufficiency of Scriptures? Yung mga bagay lang na necessary, ano Tagalog ng necessary, Krista? Mahalaga o kinakailangan. Necessity is need. Diba? Only those, mali yung grammar ko, only those that are necessary for salvation, knowledge about God, and God's intended way of living are the scope of Scripture's sufficiency. Yung bagay na kailangan nating malaman, na gustong ipaalam sa atin ng Diyos. Sino ka? Sino ang Diyos? Anong meron sa'yo? Anong kailangan mo sa kaligtasan? Yan ang mga bagay na ini-scope ng Scripture at mga pamantayan ng Diyos sa tamang pamumuhay para sa Kanyang glory. Yan lang yon.
Kaya kapag may mga topic kayong naisip na hindi tungkol doon sa mga bagay na yon, kapag walang sinabi ang scriptures tungkol doon, magkasiyakasan na reveal. Yan ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi siya necessary for the scriptures. But it doesn't mean na maging vague ang take mo sa mga bagay na yon dahil ang Diyos ay nag-dispense ng wisdom sa maraming mga tao, whether they are believers or unbelievers. Knowledge. Whether to believers and unbelievers. So, kunyari, nagkaroon ka ng infection, wala kang makita sa Bible na lunas doon. Dahil ang sinasabi na lunas, si Kristo namatay for our wounds. Diba? Siyempre, hindi yun mag-a-apply sa sugat mo. Dahil ang sugat na sinasabi doon, sugat ng espiritu. Sugat ng isang nagkasala na nangangailangan ng kaligtasan. Pero, may mga charismatic na ganyan ang paniniwala. Kasama sa nagkinamatayan ni Kristo, ay pagalingin ka kahit sa iyong mga physical disease. Kaya para sa kanila, kapag ikaw ay nagkakasakit at hindi gumagaling, hindi ka totoong tinubos ng Panginoong Kristo. Masyadong extreme ang ganyang take na hindi naman yun ang sinasabi ng Scripture. So pag nagkasugat ka, you need to go to a doctor dahil siya ang ginamit ng Diyos para sa bagay na yan. Hindi na yan mahalaga para sa kaligtasan. Kaya hindi yan sinulat sa salita niya. Kaya ang mga salitang hindi na usulat, hindi ibig sabihin ito na nagiging insufficient ang Scripture, but it's just that they are not spiritually important. Let's open our Bible in Deuteronomy chapter 29 verse 29. Pakibasa, Brother Josh. 29:29 ng Deuteronomy. Deuteronomy chapter 29, verse 29. The secret things belongs to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Ayan. Exam. Okay. So, malinaw dyan, may mga sikreto ang Diyos. Okay? Na hindi niya na kailangan pang sabihin sa akin. Kaya magtatanong sa Sunday School, ano po yung mga sikreto ng Diyos? Sikreto nga. Kung wala alam yun, di ba? So, sikreto ng Diyos, pero yung mga nirevealed, yun yung para sa atin. Okay? Yun yung aalamin natin. Doon tayo magkakasya. Doon tayo makukontento. Anyway, napakadami pa niyan para masabi mo natapos mo na siya. Sa sobrang kapal ng Biblia. At minsan naitatama pa yung una nating mga naintindihan. Diba? Dati di ba tayo reform? Pero ngayon muli nating nire-redefine yung mga doktrina. Tama na yung doktrina natin. Kahit hindi tayo reform. Pero kulang, kumbaga, may better. Na doon tayo dapat tumayo. And now, we have found it. Ang balanse na dapat nating makita, yung mga bagay na hindi kailangan para sa special revelation, that is to say, salvation, nature and attributes of God, etc., gumagamit ang Diyos ng ordinary means to provide information and instruction. Yeah. So, wag po tayo maging extreme. Sabi ng doktor, naku, kailangan niyo pong salinan ng dugo. Ay, naku, hindi po pwede. Diyos lang po gumagawa ng dugo. At ang dugo po natin para sa atin na. Medyo problematic. Maraming namamatay na mga nasa ganyang grupo na sana sa simpleng pagpapasalin lang ng dugo na buhay. Pagka meron kayong mga kamag-anakan ng ganyan yung paniniwala, hindi silang pakinggan. Lalo na kung alam nyo ikamamatay nila yung kanilang paniniwala. Pagdating sa bagay na, di ba din sabihin, irespeto natin din paniniwala niya. Hindi, mamamatay yan. At pag namatay pa yan, na hindi tama ang kanyang aral, pagkapahamak pa ang kanyang sasapitin. Dati ang sinasabi, may impyerno
dating language, kapahamakan na mula sa Diyos. Kaya, pagkawala na sa scriptures, hindi natin mabasa, hanap tayo ng ibang source. Kasi doon yon binibigay ng Diyos. Buksan natin ang Kawikaan 2:6. Proverbs chapter 2, verse 6. Pakibasa, Brother Mark. Proverbs chapter 2, verse 6. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Yan. So, sabi po sa Tagalog, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. So, lahat yan. Kahit yung lahat ng knowledge natin hiram sa Diyos. Sino bang nakaisip dati ng bato pwedeng maging bakal? Di ba? Nung panahon ng Stone Age, wala pang bakal. Pero nung nagkaroon na ng bakal, di ba, natuklasan nila. Pwede ba natin sabihin, uy, ang galing ng taong nakaisip. Hindi. Nireveal lang sa tao na pwedeng gawin yun. Pero alam ng Diyos yun. Kaya tayo humihiram lang ng knowledge sa Diyos. Kaya pag may natututunan ka, kahit konti, babalik mo lagi sa Panginoon. Panginoon, salamat. Binigyan mo na naman ako ng kapraso, ngunit nakapagbabagong kaalaman. Ang kaalaman mo, pag nahipo ng konti, pero yung konting yon, ang laki ng epekto sa araw-araw mong ginagawa. Di ba life-changing yon? Life-changing yun. Dati nakayapak ka. Nung naisip mo, meron palang leptospirosis na sakit, di mo na ginagawa yon. Kasi pwedeng mamaya, maano mong tubig ay may ihi ng daga. Sabi nga naman taga-Moro, may ihi ng raga. Hindi, pwede mong ikamatay. Yung leptospirosis, oras, o minsan araw lang ang binibilang. Tigok na agad. Minsan yung kaalamang kulang, pag napunan, ang laki ng epekto. Lahat yan, hiram natin sa Diyos. Yan ang bumabalanse para hindi mo maisip na insufficient ang scripture at hindi ka rin magkulang sa gusto mong malaman. Ganun yun. Kaya ang Kristiyano, dapat mag-aral ka sa eskwelahan at mag-aral ka ng Biblia. Yan ang balanse. Walang magsasabing, dahil sinabi po ng Bible ang nakakatalino, hindi ko po kailangan ng mga secular school. That's extreme. Dahil hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Tandaan nyo, hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Pero ang Biblia, yan ang katotohanan. Kung katotohanan tungkol sa kaligtasan, tungkol sa Diyos, tungkol sa tao, tungkol sa kasalanan at mga bagay na nireveal ng special, yon ang final truth natin. Alright? Kaya maniniwala dun sa Papa ng Roma na in-interview ng 60 Minutes Australia at sabihin ba naman na lahat daw ng tao ay naturally good. Hindi naman niya nakakapagtaka kasi doktrina naman talaga nila yan. Pero makikita mong inconsistency. Dahil nung panahon ng Pelagianism, yan ang doktrina. Man, walang original sin. Pero kinondemn din ng Catholic Church. Kaya dineclare na lang si Pelagius ay erehe. Ngayon, yan na naman ang sinasabi nila. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na mahalaga sa kanila ang doktrina. Magsuri ka ng mga kilala mong mga kaibigan naman natin ito. Pero pinag-uusapan natin ang pananampalataya. Magsuri ka ng mga nandyan kung ano yung alam nilang doktrina ng church nila. Halo-halo yan. Makakarinig ka pa nga dyan eh. Pag meron kang Santo Niño, sinuswerte ka eh. Hindi naman doktrina ng Katoliko, doktrina ng Chinese yun eh. Yung mga ganun-ganon. Kaya halo-halo eh. Di mo maintindihan ano talaga sila. Yung hamburgeran sa amin, yung taas ng rep, may Santo Niño, may pusang gumaganon, may Buddha. Ano pa talaga ito? Buddhist? Kristiyano? Lahat na. May bangwa pa. Yung pa-octagon na may salamin sa gitna. Yan ang pangbalanse. Para hindi ka ignorante sa specially revealed at
sa mga secular knowledge. Pag preacher ka, ito sinasabi ko sa mga preacher, hindi pwedeng Bible lang ang inaaral mo. Dapat inaaral mo ang politika, inaaral mo ang geografiya, yung lakad ni Pablo mula Israel hanggang Damascus. Dapat alam mo yung layo nun. Pag yun ang pinipreach mo, aalamin mo yun. Pinipreach mo si Goliath, pinipreach mo si David, dapat alam mo yung agwat ng kanilang height. Kasi i-highlight mo yung pagiging gigantic ni Goliath. So, yung mga bagay na yon ay hindi lang Bible ang nagpo-provide. Pero pag may sinabi ang Bible tungkol doon, at may sinabi rin yung iba tungkol doon, tapos merong discrepancy, final authority ang Scripture. Yan ang ibig sabihin mo. Mas maniniwala tayo sa sinabi ng Scripture kesa sa ibang resources. That's what we mean. Ito ang turo. Ang mga bagay at the Holy Scriptures contains all necessary knowledge pertaining to God, man's salvation in Christ, and God's intending way of living for His glory. Pag-usapan natin ang dalawang false view tungkol sa sufficiency of Scripture. Number one, hinahalo ang Scripture at church tradition. Okay? Yan tawag ditong churchianity. Pero ito ay uniquely galing sa RCC, Roman Catholic Church, nagtuturo na ang church ay infallible. Hindi pwedeng magkamali. At ang Papa o yung Papal Magisterium, hindi nagkakamali ang Papa. Kaya nga may tinatawag na ex cathedra. Yung trono ng Papa, pag umupo siya doon at bumubuka yung bibig niya, magiging official ang sinasabi niya at infallible. Ibig sabihin, kapantay ng Bible yung sinasabi niya. Kaya hindi mo pwedeng ipilit sa mga Katoliko ang sola scriptura because they don't believe that. Para sa kanila, isa lang ang scriptures sa mga nagtataglay ng Word of God. But the Pope is also giving us the Word of God. Extra scriptural. Ngayon, paano mo sila lalabanan? Hindi suntukan na. Labanan, prinsipyo. Makikipag-argumento. Kulang ba ang scripture para malaman natin ang mga dapat nating malaman? Na kailangan pa natin ng ibang tao, ibang bagay para magpaliwanag sa atin ng scripture. Kaya di ba nung nanungikluhod si Martin Luther sa harap ng kardinal ng Saxony, pinapaliwanag Luther na ang Bible ay may perspicuity. Next topic natin yun. Na pwedeng maintindihan ng lahat. Sabi niya, no son, you're wrong. It's only the Pope that can interpret the Scripture. Because that's their doctrine. Papa lang ang magsasabi kung anong sinasabi ng Scriptures. May Papa na binili lang niya yung pagkapapa niya. Kilala niyo yung Papa na yon? Galing sa pamilyang Medici, pinakamayaman sa Italia noong panahon ng Renaissance. Babaero. Buti wala pang shabu. Babaero. Lasengo. Malakas manigarilyo. Nang i-smuggling. Mayaman. Ginustong magpapa. Diba? Puntang Vatican, bigay pera, ako papa. Yun ba, pag nagsalita, sasabihin mo, salita ng Diyos ang sasabihin niya? Sa kabila ng kanyang pagiging immoral, doon pa lang makikita mo, mali ang turo na ito. Yung Papal Magisterium. Napakamali. Napakamali yan. Maraming papa ang sablay. At even the Catholic Church admits those failures. Meron pa nga sa kanila, talagang sila pa yung nagkusang pababain Dahil sobrang ng kahihiyan sa church noong mga panahon na yun. Mag-aral kayo ng history. Hindi nyo na mababasa sa Bible na ang Bible na i-stop ng AD 100 umandar ang church history. Makikita nyo lahat ng mga nangyari dyan sa church na yan. Kung gaano ka tindi ang simbahan na yan.
Kung may pera kayo, kung kayo, bilhin niyo yung Vatican Billions. Sa siyang book, ganyan. Doon, nilahad. Lahat ng bangko na associated sila, yung ilalim ng kanilang, may mga catacombs yan. Mga naging naaanak ang madre. Hindi chismis yan. May mga proofs doon. Di matapos-tapos ang problema ng church na yun. Pero alam nyo kung bakit na-preserve. Kasi kung nagpe-preserve ang Diyos sa kanya, sa kanyang church, nagpe-preserve din yung kalaban ng Diyos sa kanya pag mamaya-araw. Kaya nga sabi ng Confession of Faith, ang Pope ang Antichrist. Now, ano ang sagot natin dyan? Sa sinasabing kailangan ng Papa at tradition, dahil ito ang nagpo-provide ng one true interpretation of Scripture. Sagot! Sinasagot na ng Scripture ang lahat ng kailangang malaman ng tao at sila ay nauunawaan. 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Hindi natin kailangan ng ibang tao para maintindihan ang napakalinaw na isinasaad ng salita ng Diyos. Makibasa, sino na ba kayo? Bakit? Sino na sana? Ikaw na ba, bro? Brother Mori. 2 Timothy chapter 2, verse 15 to 17. And how from the childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for the salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for right training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Okay, napakalinaw. Sabi diyan, mula pa sa iyong pagkabata, nalalaman mo na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa kapwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ano ang nagpaliwanag kay Timoteo para siya'y magkaroon ng kaligtasan? Banal na kasulatan. Meron ba diyang nakitang tinuruan siya ng Papa para matutunan niya? Wala. Ang totoo, ito ang nagturo sa kanya. Tingnan natin. 2 Timothy chapter 1 verses 4 and 5. Babasahin ko. Hanggang magsimula sa verse 3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis na walang patim, na inaalala kita sa aking mga daing gabi at araw, na kinasasabikan kong makita kang muli, na inaalala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang. Lelang ay malalim na Tagalog ng lola. Diba? Kaya minsan kwento mo sa lelang mo. Diba? Pero ang lelang ay lola, ibig sabihin nun. Kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Babae pa nga eh. Ang nagturo pa nga kay Timothy ng scripture, babae. Yung lelang niya na si Loida o si Luis at ang nanay niya o ina niya na si Eunice. Asan Papa dyan? Nung panahon yan, wala nga yung word na Papa eh. Alam nyo, bakit nagkaroon ng Papa? Ganito yan. Konting history. Noong panahon ng church fathers, tinatawag nila ang kanilang mga pastor na padre. Papa. Yan ang ibig sabihin nun. Kasi tinuturing nilang ama-amaan kita sa pananampalataya. Dahil ko yung teacher namin eh. Kaya lang, dumating yung time, ina-associate na yung Papa na parang unique. Unique. Hanggang sa dumating yung time na ginagamit na ito para sa isang tao. Yung Bishop of Rome. Kasi nung time na yun, inaakala ng mga Kristiyano, ang headquarters ng Christianity ay yung Rome, yung Church of Rome.
Kaya kung sino ang bishop doon, yun ang namumuno sa pangkalahatan. Diyan nahulog ang simbahan. Mula diyan, nag-progress, ang laki na ng tingin ng Roma sa sarili niya, gumawa na siya ng kung ano-anong doktrina. Ngayon, ang hindi pasakop doon, sila yung mga mangilan-ngilan na mga non-conformists. Hanggang sa dumating yung time na naging successful yung reforma dahil kay Martin Luther. Kaya ang scriptures at tradition, mali ito. Ikalawa, nuda scriptura. So, meron tinatawag na sola scriptura, yun yung paniniwala natin. Meron din namang nuda scriptura. Ito yung prohibition of interpretive assistance. Ano ito? Yung mga grupo na dinidina yung ibang literatures na nag-e-explain at nagtuturo ng mga doktrina ng scripture. Dapat Bible lang. Kaya kapag may sinulat si MacArthur, huwag niyong babasahin kasi Bible lang dapat. Pag may sinulat si Arthur Sproul, huwag niyong babasahin kasi dapat Bible lang. Yung sermon po nila, pwede panoorin. Pwede kasi sermon yun, hindi naman nakasulat. Diba? Kaya, ito yung nuda scriptura. Pinipilit nilang maging sola scriptura, pero nahulog saan? Sa extremities. Ayaw gumamit ng ibang resources. Anong mangyayari kapag walang ganon? Hindi ka bumabalik sa kasaysayan. Di ka nagbabasa ng komentaryo. Di ka nagbabasa ng mga theology books na katas ng nakaraan. Kung ano-ano lang yung masasabi ng mga taong yun. Kaya nakakaimbento lalo ng maling doktrina dahil hindi marunong sumangguni sa mga nauna sa kanila. Tandaan po natin, hindi pinagbabawal ng scripture na kunin ang kaalaman sa ibang mga pinagmumulan. Pero ang sinasabi ng scripture, siya lang ang may otoridad pagdating sa larangan ng pananampalataya. Diba? They want to redefine sola scriptura by denying the use and benefits of other Christian literatures. Hindi ito reformed doctrine of sola scriptura. And I regret to inform na majority of Baptist churches nahulog sa nuda scriptura. Hindi sila mga Reformed Baptists. Sila yung mga Baptist na dinideny nila yung use of confession. Dinideny nila yung use of creeds. Ayaw nila ng mga systematic theology. Bakit? Kasi Bible lang daw dapat. Nag-gets ko sila lang sabihin. Pero again, nauwi sila sa pagkakamali ng nuda scriptura. Bakit? Dahil may mga naunang Kristiyano na naintindihan ng Bible na dapat nilang pagsanggunian. Tandaan natin, kahit sa issue ng saving faith, gumagamit ang Diyos ng preacher at teacher. Hindi pwedeng sabihin, binasa mo yung Bible tapos naligtas ka na dahil doon. Ang mabisang karanasan, ang salitang nakasulat, ipinangaral sa iyo. Yan ang natural na means. Hindi yung nagsarili ka. Diba? May mga pastor, ganyan, ayaw ng seminary. Hindi na, naiintindihan na nga na ayaw mag-seminary. Kahit yung offer na sige, mag-doctrine kasi, ayaw pa rin. Kasi daw, natuto na daw siya. Marami naman daw siyang mga libro. Alam niyo kung ano ang problema ng mga naniniwala sa nuda scriptura? Mayabang. Ayaw kasi nila na merong mas magaling sa kanila. Yeah. Ikaw na 20 anyos, itatapat ka sa isang 70 anyos. Pagdating sa usaping buhay, mananalo ka ba doon? Hindi, dahil maraming napagdaanan yun. Ganon din ang usapin ng pananampalataya. Kailan ka lang nabuhay sa mundo? Kailan mo lang binuklat ang Biblia mo? Ilang century na yung Kristyanismo? Ilang tao na yung dumaan dyan? Para sabihin mo, hindi mo sila kailangan dahil may Bible naman. Absurd. That's absurd. Pag may nakilala kayong ganyan, layasan nyo na yon. Bakit? Di makikinig sa inyo yan. Kahit sabihin mo, sabi po ni R.C. Sproul, hindi ako naniniwala dyan, Bible lang tayo. Nako,
mahirap kausap yan. Layasan mo na. Sayang yung oras mo doon. Ang tawag po sa mga taong yan, Biblicists. Biblicists. At mag-ingat po tayo sa kanila. Dahil ito po yung mga maaangas. Authoritarian. Sila po ito. Hindi ko nababanggitin anong mga grupo. Pero based sa description ko, malalaman nyo kung sino sila. Yung mga Biblicists. Yung mga anti-Christian literatures. Pero wag ka. Kino-compile din nila yung mga Sunday school nila, ginagawa rin nilang libro, tapos bibigay sa mga miyembro, para meron kang material. Oy, wag! Sabi mo, Bible lang. They are consistent being inconsistent. That's what happens to them. Ang pagpapatuloy niyan ay close canonicity, and we will discuss that next week, next Sunday. We will discuss that next Sunday. Ito ay pagpapatuloy na, kasi ganito kung may sufficiency, dapat malinaw sa iyo na ang Bible ay nag-close na. Iiwasan natin yung magkasabing, ay meron po akong na-receive na revelation. Paano natin papatunayan na ang scripture ay nagsarado na? At hindi na siya nag-entertain ng mga other revelations. So we will discuss closed canonicity. You can review in advance what happened in the Council of Nicaea when they decided which books shall be included in the canons of Scripture. So ito po ay pag-discuss natin tungkol sa canons of Scripture. Pero hindi po ko gagawa ng ibang outline dahil hindi ko siya bibigyang diin dahil ito po ay usaping kasaysayan. Okay? So, for now, let's entertain some questions.